pinapanood ang buong video niya, ilang video bago ko siya nireactionan. Sige nga, panoorin mo nga kung ano ang mga salita ni Seneta at Wendell na nag-live pa siya dati. Suruin mo, anong pakialam ko dun sa live nila? Debate nila yun eh. Ang pinakakikialaman ko po dito ay yung latest, okay, yung latest kung paano niya sinasagot ang mga kasabi namin sa Iglesia ni Cristo na sinisiraan niyang kulto. Na sinisiraan niyang naninira at magiging mapapahamak ang kaluluwa ng ating mga kapatid na Katoliko, pero kayo ang nangdadaya at naninira ng wala sa lugar. Yun, welta ng isang kaanib sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Sinisiraan ko lang umano ang Iglesia ni Kristo. Sa tagal na banat ng mga ministro sa Iglesia ni Manalo na ating sinasagot, yun kadalasan ang gustong ipalitaw nila, sinisiraan lang daw umano. Kaya sa pagkakataong ito, ating sasagutin punto por punto itong banat sa isang kaanib na si Miss Jovena, kaanib ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, kaugnay sa kanyang reaksyon sa ating pagtalakay. Samahan ninyo po. Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Itong inyong lingkod, Brad Wendell, talimong muling magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At inaniyahan natin ating mga suking taga-subaybay na huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. So, sa lahat nating mga taga-subaybay, at gusto nating ipaabot dito, congratulations din kay Father Winston Cabading Order of Preachers, sang exorcist, kung saan nanaig ang katotohanan laban sa akusasyon. Kung maalala ninyo, sinampahan siya ng kaso at ako din ay nagiging kabahagi nito, no, ni retired Judge Hermieta, no? At ito'y nakaabot sa Court of Appeals. At lumabas na talaga ang desisyon sa Court of Appeals, no? So, nasa panig natin ang katotohanan. Okay. So, ang naturang kaso nag-ugat sa ating pagtalakay dito sa channel na ito. No? Kaya nga sinampahan ng kaso si Father Winston Cabading Order of Preachers. At iginiit sa argumento ni Demetrio na ito daw ating channel ay place of worship. No? Pero tatalakayin natin yan, ang kabuhuan. Pauna lamang ito, mga kapatid. Pero bago dyan, welcome sa lahat natin mga suking taga-subaybay na pumasok ngayon. At sa pagkakataong ito, ating tatalakayin, mga kapatid, yung reaksyon ni Japina, no? Banat ni Japina sa ating pagsagot ng itong pagpakalat ng kasinungalingan sa mga ngaral sa Iglesia ni Cristo. Pakinggan natin si Japina na isang miyembro ng INC.
napakababaw po ng agrumento mo, brother. Kasi pamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ng katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ano daw, na napakababaw daw umano ng argumento ko. Pero, sa kanilang sinabing napakababaw ang argumento ko, napansin ninyo, yung tinig ng karunungan. Sinubukan niyang i-rebat itong ating pagtalakay. Ang resulta, buong video niya sa kanyang channel kaugnay sa pagsagutan na natin sa doktrinang INC ay binura. Si Sinita na grabe mamimersonal, grabe talaga. Pero ngayon, wala na. No. Ngayon, ang mga The Revealers, grabe din ang pamimersonal. At sasagutin natin sila. Kung napakababaw ang argumento ko, bakit kayo apektado? Oh? Okay, tuloy natin. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Diba? Hinihiyaw mo po yan. Kasi nungalingan pag palaging paulit-ulit ay magmumukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang sa kaalaman. Ang pandaraya ay mararanasan sa iba't ibang paraan, pero napakasakit madaya sa pananampalataya dahil nanganganib ang ating kaluluwa. Di ba? Pero ikaw mismo ang nangdaya sa kanila. Oh, sa paanong paraan na dinaya ko sila? Na sinagot lang natin kung inilantad natin yung mga pandaraya ng mga kaanib mismo at mga ngaral ng INC. Kung maalala ninyo, di po ba, na pakita natin dito kung paano dinaya ni Sinita ang Bible. At hindi lang yan, baka nakalimutan nila na yung mga ngaral sa INC mismo, pinagputol-putol yung mga aklat katoliko. E di ba yan isang uring pandaraya? Anong aklat yan? Isa-isahin natin, Una, yung footnote, sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1, footnote yan. Juan 1:1 ay dinaya ng si Ramel Parba pa. Ito, pakita natin. Sang paliwanag ng Iglesia Katolika, ito sa ating mababasa, ganito sinasabi sa footnote. Verbo at ang anak ay tinawag niyang isang uri ng banaag ng kaisipan na nagmumula sa Ama. Sana napansin nyo na ang salita o yung logos ay kahayagan ng kaisipan. Nang ang salita o logos ay hindi pa ipinahayag o hindi pa lumalabas sa bibig ng Diyos, ito ay salita na nasa isip kayo. Yan. Ang ginamit nila ay ang footnote sa bagong tipan ng ating mananakop at Panginoong Hesukristo. Ito, kay Father Juan Trinidad, na ano daw, may pinutol siya dito mga kapatid. Ano ang pinutol ni Parba dito? Isang paliwanag ng Iglesia Katolika, ito sa ating mababasa, ganito sinasabi sa footnote. Verbo at ang anak ay tinawag niyang isang uri ng banaag ng kaisipan na nagmumula sa Ama. Sana napansin nyo na ang salita o yung logos ay kahayagan ng kaisipan. Nang ang salita o logos ay hindi pa ipinahayag o hindi pa lumalabas sa bibig ng Diyos, ito ay salita na nasa isip kayo. Iyon. Pero ano po ba ang nakasulat nitong footnote na pinag-chap-chap
ni Parba at lalo na sa mga ministro para ipalitaw na mismo otoridad Katoliko yung verbo salita, ibig sabihin umano ay nasa isip lamang siya ng Ama. Pero may pinutol sila. Ito ang bahagi, mga kapatid. Oh. Ito iniwasan niya. Nakita niyo ba yung binagisan? Ito, ginamit ni San Juan ang pananalitang verbo upang maipakilala niya ang walang hanggang pagkadiyos ni Jesus. Saan ba yung binasa niya? Ito lang. At ang anak ay tinawag niyang isang uri ng banaag na kaisipan na nagmumula sa Ama. Pagkatapos diyan, meron na siyang paliwanag na dahil banaag ng kaisipan, tinatawag na verbo, ibig sabihin nasa isip na siya ng Ama. Pero may iniwasan. Footnote ginagamit. Di lang yan. Meron pang aklat Katoliko. Ito, ang kabanal-banalang isang tatlo, ang Diyos ng mga Kristiyano sa pahina 32. Sa kanilang programa, ginagamit nila ito at pinagputol-putol. At sa isa pang aklat na pinamagatang ang kabanal-banalang isang tatlo, ang Diyos ng mga Kristiyano, sa pahina 32 ay ganito rin ang ating mababasa. Kaya't hindi maaaring sabihin na tinatawag ng Diyos si Jesus noong mga kauna-unahang araw ng Kristyanismo. Batay sa mga aklat na binasa natin, na sa kaisipan ng mga unang Kristiyano ay walang doktrina ukol sa pagkadiyos ni Kristo. So, imagine, mga aklat Katoliko, ginagamit nila, pinagchap-chap nila, mga kapatid. Pero ang tanong, ano po ba ang nakasulat diyan? Tama ba ang sinabi ng ministro na hindi umano maaring sabihin na Diyos ang ating Panginoong Hesus? May pinutol sila. Ito po kasi ang samahan ninyo ako. Tingnan ninyo kung paano nila dinaya ito. Ito ang nakasulat, mga kapatid. Halimbawa, nang makikita kay San Iranio, ito ay nagpapatuloy ng paggamit na nagsimula na sa bagong tipan. Maliwanag ang popular na pagpapahayag ng pananampalataya ay nilalaman ng pangungusap na si Jesus ang Panginoon. Sa pahayag na ito, ibinigay ng mga unang Kristiyanong kay Jesus ang titulong Kyrios, na ayon sa binabanggit natin na siyang saling ginagamit ng Septuaginta para sa pangalan ng Diyos na Yahweh o Adonai. Nagkakaroon ng utay-utay na pag-uunlad sa pag-unawa sa pagiging Diyos ni Jesus at sa paggamit ng titulong Diyos sa Kanya. Saan ang binasa nila? Ito lang. Kaya hindi maaring sabihin na tinatawag ng Diyos si Jesus noong mga kauna-unahang araw ng Kristyanismo. At sa pagputol nila yan, gusto nilang ipalitaw na ayon sa aklat na ito, hindi daw Diyos ang ating Panginoong Hesus. Sinagot at inilantad lang natin, ang resulta, tayo daw ang nandaya. Tuloy natin. Di ba? Ginawa mo silang parang tanga at mga batang walang alam. Okay. Dito naman tayo sa pangalawa. Sa paanong paraan na ginawa kung tanga at mga batang walang alam
kung ibinunyag lang natin ang mga pagputol-putol ng mga ministro sa mga aklat Katoliko at kahit sa footnote sa Bibliang gamit ng mga ministro. Okay, tuloy natin. Sa pangalawang agrumento natin, agrumento sa kanya. Piki daw ang Okay, hindi pala ito yon. Okay. So, ngayon, nasa na ba yon? Okay? Ayaw mo po silang nadadaya, di ba? Nasa na ba yun? Naipasa ko ba yung video na yon? Dali lang po, ito. Sige. ang Iglesia ni Cristo, Okay, dito na tayo dito muna ulit tayo, ipapaalala natin sa kanya yung kanyang mga sinasabi. Dahil ang hangarin daw po ng nagpapakilalang debater ng ating mahal na mga kapatid sa Katolika, ay ayaw daw po na maloko kayo ng mga Iglesia ni Cristo at umanib kayo dahil mapapahamak ang inyong kaluluwa. Pero sa ginagawa niyang parang batang pakikipag-debate sa walang kakwenta-kwentang bagay, ay gusto niya sa kanya kayo maniwala. O alang naman sa inyo maniwala na ang inyong inaniban ay tatag lamang ni Felix Manalo. At hindi lang yan. At tutulan nyo ba ang mga ministro ninyo na ang sabi, mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. o si, nagkawindang-windang na dito ang mga ngaral ninyo, di ba? No? Mali daw ako nang inireflect ko ang pahayag ni Mr. Michael Sandoval. Pero inulit naman ni Sinita na talagang ang Iglesia Katolika ay siyang unang Iglesia ni Cristo. Tuloy natin si Japina. Di ba? Yung ginawa niya tayo o kayo na parang bata na sa pagkakamali sa isang letra ay gagawin niyang napakalaking issue. Di ba? Pero yun. Nag-react siya sa kaugnay sa issue na Iglesia ni Cristo. Malaking issue daw umano yon na nagkamali lang. Napakalaki talaga. Bakit? Dahil nag-react siya sa isang pumasok sa Zoom namin na sinabi kasi ng kaanib ng INC mga kapatid na hindi totoo na may pasugo sila na ang nakasulat ay Iglesia ni Cristo. Hindi daw yan totoo. Iglesia ni Cristo. No. Ngayon, si Japina naman, sabi niya, nagkamali lang ang pagsulat. Okay. So ngayon, nagsusuwagan. Ibig sabihin, kung dahil sabi nila, napakababaw ang argumento ko, kung talagang malalim sila mag-isip, di po ba napansin nila na nagsusuwagan sila mismo? Yung una na pumasok na INC, hindi totoo na may nakasulat sa pasugo na Iglesia ni Cristo. Pagkatapos itong si Miss Japina, binuking ang kasama niyang INC dahil sabi niya, nagkamali lang ang pagkasulat sa letra. Instead of Iglesia ni Cristo, di ba ang layo, letter T, pagkatapos naging V, Iglesia ni Cristo. Oh. So, bakit hindi yan magiging issue? Pinasinungalingan ng kasama mo na hindi totoo at piki ang ginamit ko na pasugo, pagkatapos ikaw mismo pinatunayan mo na may nakasulat, mali lang.
Okay, tuloy natin. Itong issue na sinasabi ng ating mga mahal na kapatid sa Iglesia Katolika, okay, na kahapon ko lang nalaman at sinasabi mo po na pinagbabawal palang mahigpit sa Iglesia Katolika ang mga pamanhiin o prestigious beliefs. Ano daw? Prestigious beliefs? Pamanhiin, prestigious beliefs daw yan. Superstitious beliefs yan. Hindi prestigious. Bakit hindi mo sila mapasunod? Pakinggan po natin. Talaga naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos. Pakinggan natin mabuti. So, ang Iglesia ni Kristo, di talaga naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos na nagkatawang tao. Halimbawa, bansang tabi. Okay, ang Iglesia daw po ni Kristo ay hindi talaga naniniwala ng ating Panginoong Jesus ay hindi Diyos at anak ng Diyos. Yun ang ibig po niyang sabihin, ano? Wala, yung magwalis ng gabi, bawal. Hindi yan. Apostolic tradition. Okay, asa na ba? Kundi tinatawag yan superstitious belief. Una, bago lang niya narinig yung pahayag ko, pero dinagdagan niya. Sinabi ko daw na ang Panginoong Hesukristo ay hindi anak ng Diyos. Balikan natin. Nang kahapon ko lang nalaman at sinasabi mo po na pinagbabawal palang mahigpit sa Iglesia Katolika ang mga pamanhiin o prestigious beliefs, bakit hindi mo sila mapasunod? Pakinggan po natin. So, bago lang niya nalaman daw umano na yung prestigious beliefs, saan galing siya ng prestigious? Bawal para yon. Bakit hindi mapasunod? Ang dami namang sumunod. Meron lang hindi alam. Tulad mo mismo. Di mo alam kahit nga ang pamanhiin kung ano talaga ang English sa pamanhiin. Hindi prestigious. Superstitious. Superstition. Superstition yan. Wala na si Kristo ay tunay na Diyos. Pakinggan natin mabuti. So, ang Iglesia yan. Di talaga naniwala ang Iglesia ni Kristo na si Kristo ay tunay na Diyos. At para sa kanila tunay na tao. Ano ang palusot ng munting kaalaman kaugnay diyan? Basta may mabasa na si Kristo ay umaamin na siya ay Diyos, ibig sabihin, yun umay tumutukoy sa Ama. Kapag sinabi ni Kristo, Diyos ako, hindi siya yun, yung Ama yun. Kasi ang Diyos di makipag-usap sa iyo. Yan. Imagine, di ba, nagkawindang-windang na napaliwanag ito, pag sinabi na ang sinabi ng Panginoong Hesukristo na Diyos siya, ibig sabihin hindi siya umano, kundi ang Ama. Unawaan mo ba, ninyo ba, itong munting kaalaman na ito? Kapag sinabi ni Kristo, Diyos ako, hindi siya yun, yung Ama yun. Pag sinabi ni Jesus na Diyos ako, hindi siya yon, yung Ama yon. Okay, tuloy natin. ni Kristo, di talaga naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos na nagkatawang tao. Halimbawa, bansang tabi. Okay, ang Iglesia daw po ni Kristo ay hindi talaga naniniwala ng ating Panginoong Jesus ay hindi Diyos at anak ng Diyos. Yun ang ibig po niyang sabihin, ano? Wala, yung magwalis ng gabi, bawal. Hindi yan. Apostolic tradition. Okay, asa na. Sandali muna. Acknowledge muna natin. Parang nasakta na ata ito si Kenji. Bumaba yata sa level mo, Windel. Yung mga kadibit mong ministro, international debater na ngayon, ikaw nasa social media na lang. Ha. Bakit? Wala ba sila sa social media? Nasa social media. Ayaw na nga nila haharap ng debate. Diba? Ha. Tuloy natin. Kundi tinatawag yan superstitious beliefs. At yun ang ipinagbabawal ng simbahan Katoliko din. Malinaw na yan sa Catechism of the Catholic Church, 2130, superstitious beliefs. Ulitin natin. Pakinggan niyo po mabuti. Sige, ulitin. Ang Iglesia ni Kristo, di talaga naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos
na nagkatawang tao. Aha. Halimbawa, Okay, meron siyang paliwanag kaugnay sa doktrina ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. At lumabas sa kanyang paliwanag na si Kristo'y tunay na Diyos. Pakinggan niyo mamaya. gabi. Ang tradisyon pala, yung magwalis ng gabi, bawal. Hindi yan apostolic tradition, kundi tinatawag yung superstitious beliefs. At yun ang ipinagbabawal ng simbahan katoliko din. Malinaw na yan sa katikismo. Pinagbabawal din ng Iglesia Katoliko. Brother, akala ko po ba ayaw mong mapahamak ang kaluluwa ng mga kapatid natin sa Iglesia Katolika? Eh bakit napakaraming naniniwala na ang pamanhiin ay madaming gumagawa? Kaya nga, patuloy nating ipangaral na bawal yan at Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Kaya patuloy natin yang ipangaral sa social media, sa radio, sa television, at lalo na ang pagsagot sa mga kasinungalingang ikinakalat sa mga mangangaral sa iglesyang inaniban mo. Ang dami-dami kong kakilala, kaibigan na naniniwala sa pamanhiin. Sa dami-dami ng Katoliko sa buong mundo, eh bakit hindi mo pa sila mapaniwala? Bakit po hindi mo sila mamisyon? Kung ayaw mo pa lang mapahamak ang kanilang kaluluwa, eh dapat po gumagawa ka ng paraan. Hindi ka... Well, patuloy tayong gumagawa ng paraan sa mga kasama natin. Umabot na tayo sa ibang bansa para sa pag-lecture, di ba? At may mga naka-schedule pa sa ibang bansa kung matuloy. At sa iba't ibang mga dako sa ating bansa mismo, mga kapatid. Pero, di ibig sabihin, even during the time of Christ, there was also a Judas. Huminto ba ang pagkatunay sa iglesia ng ating Panginoong Hesus? Kahit noong hinuli ang ating Panginoong Hesus, lahat ng mga alagad niya ay tumakbo at iniwan ang ating Panginoong Hesus. Hindi. Kaya patuloy ang ating pangaral kaugnay sa di lang sa mga lumitaw na piking iglesia tulad sa inaniban niya, kundi kaugnay din sa mga superstitious beliefs. Hindi yon po prestigious, ha? Nakikipagdebate sa napakawalang kwentang bagay. O kung di kayo makipagdebate sa walang kwentang bagay, ba't apektado kayo sa aming pagtalakay at pagsagot sa mga kamalian na turo ng mga ministro ninyo? Diba? Kahapon ko lang po talaga nalaman na ang mga mahal po na pala nating mga kapatid sa Katoliko ay may paniniwalang bawal na itinuturo mismo sa turo ng Katoliko. Di mo ba alam na may tinalakay na ako dito, nakaanib mismo ninyo sa INC, di ba bawal ang pagkain ng dugo? Pero tingnan niyo, yung video na isang INC kumain ng dugo. Di ba? Bawal yan ang pagkain ng dugo. So ganon din ang superstition. Superstitious belief. Kahit ipinagbabawal sa simbahan Katoliko, sa Catechism Catholic Church 21:16, 21:17, kung may mga sumusunod man sa ganyan, kaya nga patuloy ang ating papangaral kaugnay sa tamang pananampalataya. Fides quaerens intellectum. Siya po nagsabi niya na, pakinggan niyo po. Kundi tinatawag yan superstitious beliefs. At yun hindi yan apostolic tradition. Mga tao. Halimbawa, magwasang gabi. Ang tradisyon pala, yung magwalis ng gabi, bawal. Hindi yan apostolic tradition, kundi tinatawag yan superstitious beliefs. At yun ang ipinagbabawal ng simbahan Katoliko din. Malinaw na yan sa Catechism of the Catholic Church 21:30, superstition is a total departure of the worship that we give to the true God.
Tapos siya, may mga bawal din yung maligo pag may patay. Bawal maligo. Di ba? May binasa pa po siyang Bible. Hindi bakit Bible yun. Ang binasa ko, Catechism of the Catholic Church. Iba ang Bible, iba ang Catechism of the Catholic Church. po, again, tanong ko lang po, brother. Kung ayaw mo palang mapahamak ang kaluluwa ng mga mahal nating mga kapatid sa Iglesia Katolika, bakit wala kang ginagawang paraan? Oh, anong walang ginawang paraan? Kaya nga tinatalakay natin sa social media at nag-react ka. Isang paraan yan para matutunan nila ang tama. Ikaw mismo, inaamin mo na bago mo lang nalaman, bawal pala sa simbahang Katoliko ang superstitious beliefs. Na sabi mo, prestigious ba yun? Okay, tuloy natin. Samantalang sa kabila ng alam mo na napakaraming naniniwala sa sinasabi mong prestigious belief, Prestigious beliefs. Maraming naniniwala daw sa prestigious beliefs. ay yayaan ay culticism ba yun? Occulticism na naman. Occultism po. Sige, patuloy lang, patuloy. Kaya mo yan. Okay, tuloy natin. Parang, ano yun? Dali guys. Ano yun? Dito nakasulat yun eh. Prestigious belief Prestigious. Sinulat pa niya. Mali pa rin. Sinulat pa niya na mali pa rin. Prestigious beliefs daw. Ang English niyan. Occultism. Yan ang tama. Occultism. Pero mali yung prestigious beliefs. Ang tawag mo dito sa pamanhiin ay prestigious belief. Sinulat niya talaga. Ang tawag sa pamanhiin, prestigious beliefs. Sinulat niya. Basta prestigious beliefs. Sige nga, tingnan mo sa dictionary, ano yung prestigious beliefs? Tingnan mo yan sa dictionary. Ano po ba ang definition ng prestigious beliefs? Okay, tuloy natin. Occultism. So, tinatawag mo po ang kapwa mo na kulto ang INC o Iglesia ni Cristo, pero ang ginagawa ng kapwa mo sa mga Una, si Sinita ang nagsabi na ang simbahang Katoliko ay kulto. Kung nanood kang mabuti at pinakinggan mo, yung munting kaalaman nagsabi na hindi naman umano, anong sabi ng munting kaalaman na isang Iglesia ni Cristo? Sabi niya, hindi masama ang pagiging kulto. Diyan ako nag-react sa kaniyang pahayag na hindi masama ang pagiging kulto. Diba? Kung napakinggan mo, sabi ni munting kaalaman na isang INC, hindi naman pala masama yung pagiging kulto. Bakit? Nagsusuwagan. Si Sinita, ang sabi ni Sinita, Linuloko lang po kayo. Alam po ninyo, ganyan po ang kulto. Sobrang paniniwala sa isang tao na kahit na hindi totoo, pinaniniwalaan. At nagpapakilalang evangelist. At si Kristo talaga ang pinangangaral niya. At ang ginagawa niya doon sa mga napapaniwala niya, linuloko niya, hinihingian din ng abuloy. At yung mga ari-arian, katulad na alam mo, may sariling lupa, yung miyembro niya, ilinilipat sa pangalan niya. yan, si Sinita nagpahayag diyan. At sabi ni Sinita, ang tunay na kulto daw ay ang Katoliko. Sige, reply ninyo. Nagsabi ba ako na kulto kayo? Ang reaksyon ko lang, nakabatay sa pahayag ni munting kaalaman na hindi masama ang pagiging kulto. Kaya, nag-react ako kung hindi masama ang pagiging kulto. Iano itong sabi ni Cesar Sinita, kaugnay sa kulto, na masama daw ang kulto. Di ba nagsusuwaga na? Yan, tuloy natin. Kaibigan natin at kababayang Iglesia Katoliko, ay hinahayaan mo silang maging occultism. No. Paano ko hinahayaan na magiging occultism? Kung alam mo na tinatalakay ko yan at nag-react ka pa na ang
occultism ay prestigious daw, sabi niya. Oh. Kaya nga tinatalakay natin para hindi natin hayaan na susunod sila sa mga maling aral tulad sa ikinakalat ng sikta ninyo, pinuputol-putol ang mga aklat Katoliko. Yon, hindi natin hinayaan na may mabiktima sa mali at may susunod sa akalang tama. Okay, tuloy natin. Di ba? Oh, dapat po nagtuturo ka ng maayos sa channel mo bago ka magtingin ng dumi ng iyong ibang kapwa at pinipili. Oh, so dapat daw umano nagtuturo ako ng tama sa channel ko bago ako titingin sa dumi. So, kung yun ang kanyang argumento, inaamin mo ba na dumi pala yung nakita ko sa mga kamaliang aral tulad sa pagputol-putol ng mga aklat Katoliko na ginagamit ng mga ministro ninyo? Tuloy natin. Mong dungisan, ang mabuting ginagawa ng iyong kapwa ay hindi mo naman pala sila kayang sagipin. Dahil napakadami pa lang, nalilin lang ng dyablo dahil sa sinasabi mong prestigious belief na isang occultism. Oh, so, yan, paulit-ulit talaga niya yung prestigious beliefs, no? Iwan ko nga, saan ba galing yung definition na prestigious beliefs sa occultism? Tuloy natin. Okay? Pag may patay, pamanhiin yan. No? Talagang bawal talaga sa simbahan Katoliko na maniniwala sa ganyan pamanhiin. Dahil occultism yan. Occultism? Bawal magkapit na po ko paggabi. Pag minakasalubong po sa itim. Again, bawal daw po sa mga mahal nating mga kaibigang Katoliko na maniwala sa pamanhiin dahil... Okay. Sabi ni Muwe Atal, yung mga leader ninyong Katoliko dito sa Pilipinas, wala man silang ginagawa para matulungan mga member ninyo. Yun mali. Sa kasalukuyan, ang bawat dioceses, ang bawat parokya, meron kaming pabahay sa mga mahihirap. May mga social action kami. Pero di kami tulad sa mga siktang tatag lamang ng tao na pag may ginagawa ay may nakasunod na video. Diba? Okay, tuloy natin. yan ay prestigious belief na... Maliban dyan, hanapin mo ang mga bata kung saan yung walang mga nag-aaruga na nasa daan. Nasa mga madre. Yung mga matatanda, may pabahay sa mga matatanda. Lalo na dito sa amin sa mga madre ng St. Joseph Sisters. No? Tuloy natin. Isa palang gawain ng occultism. Diba? Tama yung occultism, pero iwan ko kung saan galing siya nung sinabi niyang prestigious daw. Ang tinatalakay niya, yun ang tunay na iglesia, di naniniwala sa ganyan o manong na tradisyon. Hindi naman yung tradisyon. Lalo na apostolic tradisyon. Kung tingnan natin si Thessalonians chapter 2 verse 15, may tradisyon na dapat tuloy natin kapatid ang pagtalakay. Di ba? Ano kung baga ito matatawag po na ang isda nahuhuli sa sariling bibig? Ang isda daw nahuhuli sa sariling bibig. Dahil ba sa prestigious? Nahuhuli na? Yan. Okay. Traditional, o yung mga hindi na traditional, yung mga nakagawian, o kaya mga superstitious, yung mga pamahiin. Yung mga pamahiin, mga superstitious beliefs, yun ang ipinagbabawal. Diba marami pa yung mga tuwing ganito, magaganto ka. Sa tuwing bagong taon, maglalagay ka ng prutas. So bawal din yan dahil occultismo yan. Discourage natin ang sinumang mga Katoliko. Pero so bawal din yan dahil occultismo yan. Discourage natin ang sinumang mga Katoliko. Pero Di po ba? Bawal din po pala ang paglalagay ng mga prutas sa lamesa pagka Pasko at Bagong Taon. Huwag mong putulin. Bawal ang paglagay kung ito'y may kaugnayan sa superstitious beliefs. Halimbawa,
ang layunin sa paglagay ng naturang mga prutas ay pampaswerte, yun ang bawal. No? Pero kung ang layunin sa paglagay ng prutas para lang kainin, walang problema yan. Tuloy natin. Nadinig niyo po? Debater ka ng Iglesia Katoliko, pero parang sinisiraan mo sila. Oh, paano sinisiraan ko? Grabe talaga mag-isip ito. Ang mga Katoliko daw ang sinisiraan ko. Ano sa tingin niyo? Comment kayo mga kapatid. Anong reaksyon niyo sa sinabi nitong si Miss Japina na debater ako ng Katoliko daw, pagkatapos sinisiraan ko daw ang Katoliko? Okay, tuloy natin. Nakikita mo po ang dumi ng iba, pero ang dumi ng sinasabi mong kasama ka sa Iglesia Katoliko, ay hinahayaan mo silang maging madumi. Disclaimer po sa mga kaibigan. So, paano ko hinahayaan na magiging madumi sila kung tinatalakay at ipaalala ko ang tama na dapat sundin? Ha? Ganun ba talaga mag-isip ang kaanib sa iglesia ni Criston Tatag ni Felix Manalo? Natin mga mahal na manunood at supporters na mga Iglesia Katoliko, dito lang po ako sa topic ko. Wala po akong against sa inyo dahil ginagalang ko po ang paniniwala ng bawat isa. Pero wala kasi siya sa lugar bumanat. Wala daw ako sa lugar bumanat. Ibig sabihin, nasa tamang lugar siya na bumanat kahit maling-mali na sa prestigious beliefs pa. Ha? Okay, tuloy natin. Siya ni Kristo, di talaga naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos na nagkatawang tao. Halimbawa, Diba? Nadinig nyo po, dinidiscourage po talaga namin ang Iglesia Katoliko na huwag maniwala sa prestigious belief. So, yan na naman, prestigious beliefs na naman. Kaya, bago ka mag-live, sisiguruhin mo muna kung tama ba ang term na ginagamit mo. Diniscourage nyo po pala. Ba't di sila na-discourage? So, di mo na pakinggan siguro yung mga nagiging nagtestimony. Yung nagtestimony na dami ng mga na-convert, hindi lang sa ibang sikta sa Iglesia ni Cristo, kahit na sa loob ng simbahan, dahil discover na nila na bawal pala yung mga pamanhiin at superstition, nahawa tuloy ako sa prestigious niya. Tuloy natin. Ibig sabihin, hindi sapat ang sinasabi mong pagpapaliwanag o pag-i-spread nyo ng pagdi-discourage kasi, hindi po talaga parang pagpapalasakit ang ginagawa nyo. Kung hindi, sabihin man po natin parang sabihin natin na nasa social media ka. Nasa social media talaga. Ikaw, nasa social media din. Di ba? Mga ministro ninyo, nasa social media din. So, anong masama diyan? At ginagawa nyo din pong tawag dito, pagkakakitaan itong YouTube. Yun. So, ibig ba sabihin, dahil nasa social media ka, ginagawa mong pagkikitaan din yung YouTube na yan. Dahil kung talagang meron ka pong pagmamalasakit sa sinasabi mong Iglesia Katolika nating mga kababayan at mga kaibigan, sa halip na debatihin mo ang ibang relihiyon, magturo ka ng alam mo dyan sa iyong channel nang sa gayon ay matuto ang iyong mga kasamahan sa Iglesia Katolika. Bakit? Masakit ba pag malantad? Masakit ba pag malantad yung mga ginagawa ng mga ministro ninyo sa mga pagputol-putol sa mga aklat Katoliko? Kaya nga itinuwid natin, dahil kahit ikaw na biktima ka sa ganyang uri na modus ng ministro. Okay. Tuloy natin. Nahawa tuloy ako sa prestigious mo. Dahil hindi pala nila alam
naturo pala mismo sa Katoliko na magmaniwala sa pamanhiin. Pati paglalagay ng prutas sa lamesa ay dinidiscourage nyo pala dahil yan ay occultism. Una, ang i-discourage, yung paglagay ng prutas na pampaswerte. Walang problema maglagay ng prutas para kainin. Ayan. Tuloy natin. Bakit? Sa iglesia ba ni Manalo, okay lang yung paglagay ng prutas na pampaswerte? Bakit po hindi naniniwala ang Iglesia ni Cristo? Ano daw? Ulit. Ang Iglesia ni Cristo, di talaga naniniwala na si Cristo ay tunay na Diyos. Hindi daw po naniniwala ang Iglesia ni Cristo hindi daw po naniniwala ang mga tulad namin Iglesia ni Cristo na si Cristo ay Diyos. Okay, mawalang galang na po. Again, disclaimer po, ito po ay sasabihin ko lamang po ayon po sa aking natutunan at konting kaalaman kung bakit ako ay makakapagsalita ng ganito. Ito po ay naging aral sa amin. Okay. Tingnan natin kung ano ang aral sa kanila sa Iglesia ni Cristo daw. Naging doktrina at bago ako naging doktrina daw ito nila. INC, ito ay aking sinampalatayanan. Sinasampalatayanan niya. Para po sa kaalaman natin, mga mahal nating kababayan, mga kaibigan at kapatid sa Iglesia Katolika, isha-share ko lamang po sa inyo to. Okay, sige. Basta wag yang prestigious na sinabi mo. But it doesn't mean na inaatake ko ang inyong paniniwala. Okay, ito po ay sa part ko lamang po. Okay? At sa aming mga Iglesia ni Cristo na kung magugustuhan nyo po ay sana po magsuri din po kayo at kayo din po ang makiramdam at umalam kung ang tinuturo po ba sa Iglesia ni Cristo ay masama o mabuti. Imagine si Felix Manalo bago siya nagkulong, pumunta pa siya sa bundok Banahaw. Umanib sa grupo doon sa bundok Banahaw. Alam niyo na kung anong grupo yung nasa bundok Banahaw. So, asan si Manalo kumukuha ng espiritu? Tuloy natin. Okay. Dito po, sa kanya pong mismong ipinost. So, sa aking ipinost doon siya kumukuha ng reference. Sa kanyang sa pagla-live niya. Sabi po niya dito, ayan sa Dynamic Bible po, siya mismo ang nag-post po nito. Sa John 8:28, ayan, Dynamic Bible po ito. Sabi po dito, Jesus said, okay, makinig po tayo mga mahal nating kababayan. Sige, pakinggan natin ang paliwanag nitong kaanib sa Iglesia ni Cristo, mga kapatid. Kaibigan, Jesus said, when you lifted me up on a cross to kill me, the Son of Man. Sino po nagsasalita? Ang ating pong Panginoong Jesus. Me, the Son of Man. You will know that I am God. Yan, binasa niya. Taliwas na yan sa aral ng simbahang Iglesia ni Manalo. Binasa niya ang Dynamic Bible. Ayon po sa aking natutunan at konting kaalaman kung bakit ako ay makakapagsalita ng ganito, ito po ay naging aral sa amin, naging doktrina at bago ako naging INC, ito ay aking sinampalatayanan. Para po sa kaalaman natin, mga mahal nating kababayan, mga kaibigan at kapatid sa Iglesia Katolika, isha-share ko lamang po sa inyo to, but it doesn't mean na inaatake ko ang inyong paniniwala. Okay, ito po ay sa part ko lamang po. Okay, at sa aming mga Iglesia ni Cristo na kung magugustuhan nyo po ay sana po magsuri din po kayo at kayo din po ang makiramdam at umalam kung ang tinuturo po ba sa Iglesia ni Cristo ay masama o mabuti. Okay. Dito po, sa kanya pong mismong ipinost sa kanyang sa pagla-live niya. Sabi po niya dito, ayan sa Dynamic Bible po, siya mismo ang nag-post po nito. Sa John 8:28, ayan, Dynamic Bible po ito. Sabi po dito, Jesus said, okay, makinig po tayo mga mahal nating kababayan at kaibigan.
Jesus said, when you lifted me up on a cross to kill me, the Son of Man. Sino po nagsasalita? Ang ating pong Panginoong Jesus. Me, the Son of Man. You will know that I am God, and you will know that I do not do anything on my own. Ayan. Sa nabasa niya na you will know that I am God. Doktrina ba yan ng Iglesia ni Kristong inalminiba niya? Okay, tuloy natin. Okay? On my own authority. Hindi daw po niya yon ginawa para sa kanyang sariling autorisasyon. Okay? Instead, I only say what my Father, may tinawag po siyang Father. Instead, I only say what my Father has taught me to say. He who sent me is with me, and he has not left me alone because I do only things that delight him. Okay, ibig po sabihin dito, nahirapan naman ako sa English, No, kaya mo talaga yan. Kaya mo yan. ay sinasabi ng ating Panginoong Jesus na hindi niya ginawa ang mga bagay na yan sa sarili niyang kagustuhan, kung hindi sa kagustuhan ng kanyang ama. Pero ano yung nabasa mo? Na I am God. Di ba nabasa niya sa Dynamic Bible? Na inaamin ng ating Panginoong Jesus dahil gusto sila ng letra por letra. I am God. Na, ayan again, ulitin ko po No. Jesus said, when you have lifted me up on a cross to kill me, the Son of Man, okay? You will know that I am a God, and you will know that I do. Yan. Taliwas na yan sa aral ng INC. Ang binasa niya na sa salin na yan, inamin ng ating Panginoong Hesus na siya ay Diyos. Do not do anything on my own authority. Instead, I only say what my Father has taught me to say. Okay? May nag-utos sa kanya. Sorry po ako, nagkakamali ako ng English, pero merong kalooban na kanyang sinusunod at hindi ang kanyang kalooban. Okay? He who sent me is with me, and he has not left me alone because I do not only things that delight him. Kaya po ang Iglesia ni Cristo ay naniniwalang ang ating Panginoon Diyos po ay hindi, okay, ang tulad po ng paniniwala ng ating mga kaibigan sa inyo po, mga mahal nating kababayan at mga kaibigan. Okay, again, inirespeto ko po ang inyong paniniwala, pero sabi ko nga po, iba't iba po tayo ng paniniwala. Ito po ang paniniwala ng isang Iglesia ni Cristo dahil yan po nakasulat sa Bible, mismo sa Bible po ng Catholic. So, ano nakasulat sa binasa mo sa Dynamic Bible, di ba? Inaamin na si Jesus ay Diyos at hindi yan aral ng INC. Tuloy natin. Na lagot ka sa mga ministro mo. Ginagawa din pong pakikipagdebate nitong nagpapakilalang debater daw po nyo sa Katoliko, pero parang nakikipagdebate siya ng walang kwenta sa bata, no? Nakipagdebating walang kwenta daw. Dito po ay may tinatawag ang ating Panginoong Hesukristo na Ama. Okay? And meron pa po dito isang talata. Ayan. Asa na ba yun? Ito po Okay, Timothy 2:5. Sa Holy Bible naman po ito. There is only one God. Okay? There is only one God. And Christ Jesus is the only one who can bring us to God. Again, hindi po sa akin galing to binabasa ko lamang po, galing din po ito dun sa debater ng Catholic na pinakikita ko sa inyo kanina. Sabi po dito sa Timothy 2:5, kung bakit ang isang Iglesia ni Cristo ay naniniwala po. Sige. Na ang ating Panginoong Jesus ay hindi po siya mismo ang talagang Diyos na matatawag, kung hindi anak po siya ng ating Panginoon Diyos na isinugo. Okay? Para po tubusin ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Okay? Sabi po dito sa Timothy 2:5, there is only one God. May nag-iisang Diyos. And Christ Jesus is the only one, okay? Christ Jesus is the only one who can bring us to God. Okay? Si Kristo daw po ang daan upang makarating tayo sa patungo sa ating Panginoong Diyos. Okay?
Jesus was truly human and He gave Himself to rescue all of us. Okay, malinaw po. Ayan, no? Di ba? Ayan. Again, nirerespeto po natin ang bawat isa sa paniniwala natin. Dito lang po tayo sa agrumento na nagpapakilalang debater pero wala po siyang masasabing tino sa pakikipagdebate dahil ginagawa lang niyang kalokohan. Ginagawa ko lang kalukuhan daw. Pero apektado siya. Yung pang-aasar sa kanyang kadebate. Pero Inaasar ko daw ang mga kadebate. Yeah? Pero kung mapansin ninyo, yung mga miyembro nila nasasagot sa akin, pawang pamimersonal. Tuloy natin. Mismo sa Bible po, na talata po sa Bible na kanyang i-share, ayan po, Bakit ang isang iglesia ni Kristo hindi naniniwala ang ating Panginoong Heso Kristo ang Diyos? Dahil nakasulat nga po dito, Jesus is the only one who can bring us to God. Kahit po sabihin natin hindi ako INC, ano man po ang inyong religious, di po ba? Critical thinking. Sinasabi dito, Jesus is the only one who can bring us to God. Saan ang sinabi diyan na hindi siya Diyos? May karugtong yan na talata. Tingnan natin pag mabasa niya. Only one who can bring us to God. Di ba? Siya po ang magsesend sa atin sa Panginoon Diyos. Siya yung way. Di po ba? May isa pa dito. Ito. Sabi dito naman, sa isa pa, sa channel din niya to galing. Juan 1:28 ang salita ng buhay. Okay? Wala pang nakakakita. Excuse me. Yung tiningnan mo, hindi yan Juan 1:28. Ang linaw diyan, Juan 1:18. Ang layo. Sa Diyos Ama, kahit kailan. Subalit, ipinakikilala siya sa atin ng Diyos Anak. Yan. Binasa niya. Salita ng buhay. Yung Bible na yan, palaging ginagamit ng mga ministro. Ano daw? Ipinakilala siya sa Diyos Anak. Tandaan natin, hindi yan aral ng INC na si Kristo ay Diyos Anak. Lagot ka sa mga ministro mo. Okay, wala pa daw nakakakita sa Diyos Ama. Okay? Kahit kailan. Subalit, ipinapakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Nako. Yan. Ang paliwanag niya. Wala pa nakikita sa Diyos Ama, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Kaya nga, wala nang pagkakaiba ito sa paliwanag ni Munting Kaalaman na kung si Kristo man umano'y umaamin na Diyos, anong sabi ni Munting Kaalaman dito? Kung si Kristo'y umaamin na Diyos... Linuloko lang po kayo. Ay, sandali. Alam po ninyo, ganyan po ang kulto. Ang kulto pa lang ito. Ito si Munting Kaalaman. Anong sabi niya? Kapag sinabi ni Kristo, Diyos ako, hindi siya yun. Yung Ama yun. Yan. Kapag sinabi ni Jesus na Diyos umano siya, hindi pala yon si Jesus. Yun ay ang Ama. Tingnan niyo ang Pasugo, Agosto 1939, page 17, ni Benjamin Santiago. Ito po. Kaya't ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi tunay na Diyos na lumalang sa langit at lupa, kundi tinatawag lang na Diyos. Bakit tinatawag na Diyos? Sapagkat siya'y kinaroroonan ng mga salita ng Diyos. Kaya ng ating mababasa sa Juan 12:42. Ano daw? Hindi tunay na Diyos, pero tinatawag lang na Diyos. Sa lumang pasugo nila yan. Diba, nagka-windang-windang na ang paliwanag mismo sa kanilang pasugo. Tuloy natin. Yun po yung tinatawag na anak ng Diyos. Sino po yun ang ating pong Panginoong Hesukristo? So, yan po ay paniniwala lang po sa amin sa loob ng Iglesia ni Cristo, pananampalataya ayon sa galing din po sa Bible na
tinuro sa amin. Okay? Kaya po sa mga mahal nating kaibigan sa Iglesia Katolika, hindi po natin kailangan pag-awayan kung ano man ang religious natin dahil tayo po ang gagawa ng ating kaligtasan. Kung ano po yung ating pananampalataya at ating paniniwalaan pagdating ng paghuhukom, bahala na po ang Diyos na mag-judge sa atin kung saan tayo patutungo, kung mabuti ba o mapapasama. O kaya nga, ating sinagot itong mga matatagal na talagang pagputol-putol sa mga aklat Katoliko. Diba? Ipinakita na natin. Pero galit sila. No? Huwag kayo magalit. Kundi kung talagang nagsuri kayo dahil di kayo binigyan ng pagkakataong mabasa kung ano ang karugtong sa naturang aklat, basahin nyo muna. Maghanap kayo ng inyong i-search ninyo. Huwag kayo magalit. Alin ba ang pipiliin ninyo? Yung siktang tataglang ng tao na nagkunwaring Iglesia ni Kristo? O yung tunay na Iglesia ni Kristo? At walang iba kundi ang simbahang Katoliko. Tuloy natin, mga kapatid. Diba? Pero may mga isinugo na po dito sa ating mundo para ituro sa atin. Ayan. Diyan na papasok si Felix Manalo. Sugo daw at huling sugo. Ang daming title ni Manalo. Uod, sugo, huling sugo, anghel. Yan. Ilang mga titulo ni Manalo yan. Tama. Ang gagawin na lamang po natin ay pumili ng tamang tao kung sino yung dapat natin paniwalaan at kaya nga po kailangan magsuri po tayo ng maayos. Oo, tama. Magsuri ng maayos. Suriin yung maayos. Huwag agad-agad maniniwala dahil lang ginamit ng mga ministro yung aklat Katoliko, pinagputol-putol, isang uring pandaraya. Nauna na natin pinakita paano nila pinag-chap-chap ang mga aklat Katoliko na kahit yung pahayag lang, tulad dito, na aklat, pahayag lang ng ministro, ang kinot, sinipi ng pare. Yun ang kinuha nila para ipalitaw na otoridad Katoliko ang may sabi. Kaya magsuri kayo mga kapatid. No? Magsuri kayo. Tuloy natin. Hindi po kailangan mag-away-away tayo na born again ka, El Shaddai ka, Muslim ka, Iglesia kami. Hindi. Okay? Dahil pare-parehas po tayong nilalang at mahal ng Panginoon Diyos. Di ba? Eka nga po ayon po sa aking natutunan, meron po sinasabi sa Bible na, ako ikaw ay nagkasala. Kung ang mata mo ay nagkasala, yaan ay iyong dukutin. Kung ang dila mo ay nagkasala, yaan ay iyong putulin. Kung ang kamay mo ay nagkasala, putulin mo din. Napakahigpit, di ba? Ganon kahigpit ang ating Panginoon Diyos. Pero may nakakasunod ba nun? Wali. Wali daw. Waling nakasusunod. Lalo na yung mga kasama mong ministro. O yung mga ngaral sa ANC. Grabe banat nila, Yun ang problema pag Bible alone. Di naman detalyado ang nakasulat sa Biblia. Maliwanag po yun, Kuya Proton. Ano po yung masasabi po ninyo na hindi daw po dapat Bible alone at hindi naman daw lahat ay detalyadong nasa Biblia? Mali po yun, Kuya Robin. Sapagkat sa Biblia po, doon po nakasulat ang mga salita ng Diyos at may talata po tayo ng Biblia. Kaya ito pong si Wendell Talibong na atin pong pinakikinggan sa kanyang content, hindi lamang po basta sinungaling, kapatid na Proton, napakasinungaling. Yan. Diba? Diyan magaling sila. Dahil apektadong-apektado na sila. At kung maalala ninyo,
nung pinasok kami sa pinasok kami ng taga-iglesia, doon, naiipit na. Ito, kita mo ba yung debate namin ni Ramel Parba, bro? Dahil sa debate, di ba sinabing, nandaya ako, tampered ang gamit ko. Nakita mo ba yon? Ito lang. Bro? Dahil napanood mo yung debate yan, sabi ni Parba, nandaya daw ako. Napanood mo itong aklat na ginamit ni Parba. Parinig ko sa inyo, ha? Ito. Pero ang mastermind, matubar sa inyong libro, gusto na itong altogether fantastic to say that the remote beginning. Altogether fantastic to say that the remote beginning. Narinig mo ngayon na ginamit itong aklat na ito. How did the Catholic Church? Anong sabi ni Parba? Altogether fantastic to say that the remote beginning. Narinig mo ang sinabi ni Parba, the altogether fantastic to say that the remote beginnings. Bakit sinabi ni Parba, the altogether fantastic to say na ang nakasulat? Yung ano po, yung na ang nakasulat. hard copy po. Yung pakita niyo Anong po. hard copy? Maliit lang yan, hard copy. Dalawa ito, oh. Ito, Ayan, oh. hard copy. Ito pa. Oh, dalawa to. Oh. So, ito pakita ko. It is not altogether fantastic to say that the remote beginning of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against the heaven skies his banners of revolt. Ang tanong dito pa dyan, do, bakit Ayun na nga. pagbasa ni Parba, nawala na ang nut? Altogether fantastic to say. Bakit naputol yung nut? Pakisagot bro, bakit doon naputol yung nut? Nawala yung nut, pagbasa? Yung nasa video po yun. O yung sa video, binasa niya. Yung maliit po ba yun? Oh, yung maliit. Nakita ko sa video, yung maliit, yung pinakita ni Bro Talibong, parang malaki po yun eh. Meron kang kopya, wala? Wala po. Wala. Pareho lang, maliit. Wala. Okay, pakita natin ang maliit, ha? Ito, maliit. Itong maliit, ang gusto niya. Oh, malinaw na kasulat, it is not altogether fantastic to say. Parang di napansin nila paano nandaya ang kanilang ministro. Rinig mo na ang pagbasa ni Parba. Tanong, nang tinanggal ni Parba ang salitang nat, pandaraya yun, hindi? Di ko lang po alam kung ano yung gamit yung aklat. Baka iba-iba po yung mga... Ayan, pansinin niyo, ha? Pandaraya ba yun? Hindi. Baka iba umano ang aklat na ginamit ni Parba. Pero, palagay natin, iba ang aklat na ginamit ni Parba. Tama ba sa grammar ang binasa ni Parba na the altogether fantastic to say? Tama ba yon? Kayo na mag-isip. Kaya, ulitin ko, di po natin layunin na saktan damdamin ninyo. Pero, sa tagal ng panahon na grabe talaga ang pag-atake nila sa pananampalatayang Katoliko, pagputol-putol sa mga aklat Katoliko, sinagot lang natin. Sana sa pamamagitan nito, magiging gabay ninyo sa paghanap ng katotohanan. Ang tunay na Iglesia ni Kristo, walang iba, ang Iglesia Apostolika Katolika Romana na pinagtutulong-tulungan sa mga sulpot na sikta ngayon. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli. I am the gospel.